Good day, everyone. I hope that you are in a good shape, and as we continue, no, as we continue to strive living here in this sinful world, we need to be fully equipped by the Word of God. It's because, my dear brethren, Satan is just like a roaring lion, that is ready to attack us anytime. So we must be aware, and we must be fully equipped by the Word of God. No? As we start, I invite everyone to bow our heads for our prayer. Our loving Heavenly Father, Lord, at this moment of time, as we listen to your wonderful words, may you be with us. Give us heavenly knowledge so that we can understand your words this morning. And Lord, be with us as we continue to run our race, that we cannot be faint, Lord, as we run. And Lord, forgive us for all our sins that we committed against thee in words, in action, in thoughts, in actions. In Jesus I pray. Amen. Okay, so the title of our devotional this morning is trouble. So I have a question. Who have trouble in your modules? Yes, every one of us has trouble in our modules, especially me. No? So our key text is found in John 16 verse 33. It said, "In the world you will have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world." So before I start, I want to share to you a short story. No, this man, no, let's name him Jacob. No, so Jacob was glad to see the final days of the year draw to close or to end. No, it had held so much sorrow. So he said it healed so much sorrow, sickness, and sadness. He said, I was ready to welcome January and its very own brass band. So it means Jacob was in the month of December. So he he is ready to welcome January, no, with a with very own brass band, no, because he said, but is the as the first month of the new year arrived, as did one bit of sad news after another. But sadly, no, antes siya tani nga magkalipay sa sina nga bagong tuig, nagkasubo siya mga otot niya naman. Sa kasubo nga isa, may kasubo siya nga isa. Ina nga kasubo nasundan pagid sang madamo nga kasubaan. Nga naman, several friends, no? Damo pipila sa iya mga amigo na dula ang ilang mga ginikanan has lost their parents, no? He added, "My dad's brother slipped away in his sleep." No, ang utod kuno sa iyang papa namatay sa iyang katulogon. And he said, dugang niya, friends discovered they had cancer. No? Perte kasubo nga sitwasyon sa kay Jacob ang utod. Lipay na siya tani nga natapos na ang tuig. Natapos na ang tuig niya nga masunlubon. Apan sa bagong tuig gali mga utod, boy sa kahibalo nga nagpasunod ang problema nga nag-abot sa iya. Damo sa mga amigo niya nga nadulaan sa ang mga ginikanan. Ang utod siya amay dawala ang iyang mga amigo amiga dahil baloan nila nga sila may sakit niya, cancer. So ang hambal niya, rather than sometimes ceasing, the new year seemed to be a whole new tsunami of sorrow. Nasama ko na mga utod, ang bagong tuig niya sama sa isang tsunami, no? Niya puno sang kasubo. Nga naman,
Imagine, just imagine mga utod damo sa imong mga hinigugma sa kabuhi-anad karang wala. So, perte ka sakit sa tigipusoon. Pero ang hambal mga igsoon sa John 16:33, in the world you will have tribulation. Anong meaning sa tribulation mga utod? Magaantos kita. Ikaw kag ako magaantos kita diri sa kalibutan. Nga naman, because this world mga utod ari diri ang yawa. No? Satan is all around us. Satan is around us mga utod. Why takabalo kung diin siya subong? Malay naton asa sa atong tupad subong pamati. No? Ang hambal sang Ginoo, ang kabalyadugan niya, even God's children are not promised of life of age and prosperity, nor of good health. Bisan mga utod, ang anak sang Ginoo wala gipromisahan sang kabuhi nga tawhay. Kabuhi nga prosper kita sa aton nya kabuhi. Or may ara kita sang may palawas. Damo sa mga kauturan karon mga utod. Damo kita mga membro sa simbahan nga ang faithful sa Ginoo, tampad kayo sa Ginoo apan gin-atake sa sangyawa, gitaghaan sa problema, gitaghaan sa masakit. Kaya nga naman, gusto sa nyawa mga utod ikaw kag ako, mahalayo kita sa kamot sa Ginoo. No? Amo lang gusto sa Ginoo. Amo lang gusto sa nyawa mga utod, mahilayo kita sa kamot sa Ginoo. Yet ang hambal mga utod, yet you are not alone. Yet we are never alone in our trouble. Amo na yung promesa sang Ginoo mga utod. Ato inihibaloon ko ang promesa sang Ginoo. So hambal sang Isaiah 43 verse 2 mga utod, naga-remind sa aton. Nagambal siya that when we pass through deep waters, no? Kung kita mga utod mag-agi sa madalom nga mga tubig or sa iba niya lingwahe mga utod, kung kita sa iba niya translation mga utod, kung kita nag-agi sa madalom nga mga problema sa aton kabuhi, ang bal niya, God is with us. Ang Ginoo yara sa aton, kaupod naton, no? Sa tanan ta nga mga problema sa aton kabuhi, hindi kita maghambal, Lord, asa ka? Lord, diin ka sam ako nagproblema. Pero hinumdumon ta mga utod, ang Ginoo wala nagabuya sa aton, wala nagabiya sa aton. Ang hambal diri, ang hambal sang Isaiah 43 verse 2, God is with us. Ang Ginoo yara permi sa aton kilaran, handa nga magbulig sa aton, handa magtabang sa aton in times nga kita di na makakaya. No? Although we don't always understand God's purposes in trials we experience, we can trust His heart because we know Him. Kilala naton ang Ginoo mga utod, masaligan naton ang iya nga mga promesa sa aton di niya kita pabayaan sa aton mga problema. Now, our God is a God of abundant love, and neither death nor life, nor things present, nor things to come will separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Ang hambal ina mga utod sa Romans 8 verse 38 to 39. Nga ang gugma sa Ginoo mga utod di gid magpahilayo sa aton. Ano kita? Tabangan kita sang Ginoo sa aton tagsa-tagsa ka problema kay hindi gusto sang Ginoo mga utod ikaw kag ako nagakabadayan. No? Ang hambal diri mga utod, when trouble comes, His presence is His promise, no? Ang presensya sang Ginoo mga utod, ang bulig sang Ginoo, ang kusog nga ginahatag sang Ginoo sa aton, amo ina ang promesa niya sa aton. In times sa aton mga problema sa aton kabuhi, iya di kita pabayaan. Iya kita ginabuligan, iya kita ginatagaan sa kusog kabakod, no? Idea para aton ina malampawasan niya mga problema. So mga kapdanan ko, no? Di kita magproblema kung di kita cancer og module. Kung di kita kabalo mag-answer sa module, kaya nga naman, ang Ginoo, kung mga natin bulig sa Ginoo, ang Ginoo handa gid magbulig sa aton. Amen. So sa sining nga tinawon mga utod, thank you sa inyo pagpamati kag hopefully
sa sining gamay nga devotional nga aton nga nabamatian sa sining kaagahon ini maghatag sa aton inspirasyon, no? Nga kung in times nga may mga problema kita, hindi kita magambal nga Lord diin ka. Kung may problema kita mga tod, ginahatag sa Ginoong problema sa aton para ikaw kag ako ma-mold kita into a better person, no? Para ma-mold kita nga angayan kita nga maging disipulo ni Kristo, no? Nga kita antos or agom sa sinang mga pagtilaw, no? Sa aton nga kabuhi. So, thank you and God bless us all.